Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan po, good morning po. So tayo po ay nasa pang-5 na huling wika ng ating Panginoong Jesus. Malapit na po, no? Almost finished. Yun yung magiging kasunod na wika. So ang ating pong text po ay matatagpuan sa John, ayan, John 19:28. Ayan. I thirst. So, kung naalala niyo po, last Lenten, gito rin po yung aking topic. Panlima rin po. So, nag-isip ako, as I prepare my sermon today, ano kaya yung pwede pa natin ma-share? And narinig naman na natin to kay Pastor Santos before na walang obsolete sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, palaging bago ng bago ang ating natututunan mula sa salita ng Diyos. Hindi siya yung, halimbawa, narinig ko na yan natin. So, parang katulad ng kwento nila, hindi na ma-attend kasi alam ko na yan. Parang ganun po, no? Yung arrogance. So, as I prepare, meron po akong nabasa na story somewhat related to this kasi tungkol siya sa pagkauhaw eh. So, meron po akong nabasang story tungkol sa isang lalaki na nawala sa disyerto. So, syempre, pag disyerto, mainit po, ano? Ayan. Meron naman siyang baong tubig, kaya lang, dahil nga naliligaw na siya, naubos niya na yung kanyang baon ng tubig, so wala nang laman yung kanyang tubigan. Wala pa siyang makita na maayos na pupuntahan niya. And then, syempre, sa sobrang uhaw, nagkakaroon siya ng parang feeling niya, nalalabo yung kanyang paningin. Nangyari na po ba sa inyo yun? Lalo ngayon sa panahon na sobrang init. Ayan po, no? So, ingat po tayo palagi. Nakakita siya ng isang parang bahay kubo, o hut. Pero syempre, dahil nga, baka nag-hallucinate na siya, baka mirage lang yon. So, hindi mo na siya, hanggang sa naglakad, hanggang na totoo nga, na meron nga doon maliit na kubo. So, pagpasok niya sa loob, hindi pa siya pumasok sa loob, actually, doon lang siya sa bandang labas pa, may napansin siya na parang poso. Eh, siyempre, uho na po siya, no? So, trinay niya yung poso, kaya lang, no avail, walang lumabas sa tubig. Pumasok siya sa loob ng bahay, din nakakita siya ng isang tubigan o bottle of water na puno, may laman po. So, he's about to drink it, open the cup and drink, kaya lang may nalaglag na papel. May nakasulat doon sa papel. Pagkakita niya doon, nakalagay, huwag mong inumin yung tubig. Ang gagawin mo, ibuhos mo doon sa pump. Yun yung nakalagay doon sa papel. So isip siya, nauuhaw na ako eh. Ba't di ko pa ito inumin? Tama po ba? So meron po siyang dilema. No? Either inumin niya, siyempre mawawala na yung kanyang pagkauhaw. Or gagawin niya yung sinasabi doon sa nakasulat. So nag-pray siya, and then sinunod niya yung nakalagay doon sa papel. So binuhos siya po doon sa pump. And then, maya konti, meron siya narinig na parang umaangat mula doon sa pump. And then, lo and behold, lumabas ang tubig mula doon sa pump na akala niya ay dry. So, wala na. And then, doon, nakainom siya ng tubig, nalagyan niya pa yung kanyang lalagyan. Tapos, yung lalagyan ng tubig na nakita niya doon sa bahay, nilagyan niya rin ng tubig. Okay, binalik niya po doon. Then, doon sa papel na may nakasulat, sinulatan niya rin na, yes, it's true. Parang sinabi niya, totoo to, gawin mo to. Pag halimbawa, meron katulad niya na mapapadpad doon sa lugar na iyon. And then, nakalabas siya ng disyerto kasi may mapa rin doon sa bahay. Ganon. So, ano po ang connection ng ating story na iyon mula sa ating text? Ayan. Ang sabi rito sa 28, later, knowing that everything had been fulfilled, feeling ni Jesus, okay na lahat. Yun po yung sabi dyan eh. So, di ba po sa 28, Jesus knew that by now everything had been completed. Yan po, so, alam niya na yari na eh. Tapos na eh. Gaya rin po nung narinig natin kanina, si Jesus kasi, point number 1, lahat ng ginawa ni Jesus dito ay on point. Lahat ay in accordance with the plan. The master plan made by God. Diba? Sabi nga po rito, point number 1 is, everything is according to the master plan of God to redeem us from our sins that brought us death
and despair because of our forefathers' sin. Alam naman po natin, nung nagkasala sila Adan at si Eva sa Hardin ng Eden, doon na po nagsimula ang lahat. Hindi man sila namatay immediately, pero pumasok ang kamatayan. Kaya nga tayo nagkaroon ng, lahat tayo nakadestined mamatay because of that. So, gumawa ang God agad, immediate, no, ng plano niya to save, to redeem us. Okay po. So, point number 2. So, sabi natin dito, yung thirst, may dalawang ano po yan eh. May dalawang implication po yan. Pwedeng physical, thirst, yun nga po. Jesus in human form experienced thirst. But this is both physically and spiritually. Letter A, given all the hardships, alam na po natin yan, ano? Simula nung siya hinuli o dinakip, no, sa Garden of Gethsemane hanggang siya ay ipinako sa krus doon sa Golgotha. Sobrang hirap ng kanyang pinagdaanan. Yung bat-bat ng sugat, yung kanyang likod, ano, tapos doon pa ultimate price na kanyang kailangan bayaran ay ang kanyang sariling buhay. So habang siya nakabayubay sa krus, nakaramdam siya ng physical exhaustion. So siyempre normal na siya mauhaw, kaya siya hingi ng tubig. Spiritually, siyempre, sabi nga dun sa ating text Jesus already knew that everything has been completed. So ano na yung kanyang pinaka-goal ngayon? Gusto niya bumalik sa Ama. Because, sabi nga rito sa Psalm 63 verse 1, You, God, are my God, earnestly I seek you. Ibig sabihin, pinafulfill ni Jesus to nasa Psalm 63. I seek you, hinahanap niya ang Diyos. He's longing for God. I thirst for you. My whole being longs for you. In a dry and parched land where there is no water. Okay po, so dun pa lang po si Jesus, siya mismo, He's longing for God. At ipinapakita niya po sa atin, dinedemonstrate ng ating Panginoon sa ating lahat na tayo rin dapat mag-develop nito. This kind of thirst for God. Halimbawa po, every Sunday tayo ay umattend ng church service. Meron pa tayong Sunday school. Ganyan po, ano? Yung iba sabihin, ang dami na natin inaatinan, ganyan, pwede na tayo umuwi. But actually, it's not. Kasi ang ano talaga, we need to satisfy the thirst, no? The hunger of our spirit. Kaya nga dapat, hindi lang tayo Sunday Christian. Dapat, when we go home, we still do what we are supposed to do as Christians. We still read the Bible, we pray. Lahat po yun dapat ginagawa natin, not only during Sundays. Kasi ang spirito natin, katulad ng ating physical form, needs feeding. Kailangan po pinapakain po natin yan. Malaki nga yung katawan, para katulad ko po, ang spirito mo naman, ganito lang kapayat. Kasi hindi mo pinapakain, hindi mo pinaiinom. So malnourished po siya. Okay po, so point number 3, living a life apart from God is dry and empty. Baka naranasan nyo na parang pag nararamdaman nyo na parang malayo tayo sa Panginoon, parang tuyo, parang walang laman, no? Sabaw. Sabi nga ating mga kabataan sabaw, ano? Bakit po? Kasi syempre kailangan natin nga yung mag-fill in sa atin. Ano po yun? Yung Espiritu ng Diyos. Sabi nga sa Psalm 42:1, As the deer pants for water, so my soul longs after you. So dapat ganun tayo, ano? And you alone are my heart's desire, and I long to worship you. So para hindi tayo maging feel empty, we should develop this kind of faith, na talagang we put our all dependence to God. John 7:38, Whoever believes in me, as Scripture has said, rivers of living water will flow from within them. So manalig tayo sa ating Panginoon. Sabi nga niya, siya ang bukal ng buhay. Di ba po, nasa sa Biblia po yun. So si Jesus, manalig tayo sa Kanya. At sa Kanya nagbubukal ang buhay na walang hanggan. And it symbolizes the abundance and overflowing blessings in God's grace. It is also a symbol of quenching our thirst for God's salvation. Yun naman po ang ultimate goal.
Ito pong ating mga pinag-aaralan, ang ultimate goal po nito ay pagliligtas, redemption, salvation. To buy us safety from the nets, no, of the enemy. Kasi talagang ano yun eh, yun na yung plano talaga ng kalaban, is snatch us from the hands of God. So, ano yung ano tutunan natin mula dito sa ating text? Na pagka-ikli-ikli kung tutuusin, I am thirsty. 3 words lang. Ano po? Takeaways, number 1, Jesus' death is a rescue mission. Okay po? Ginawa po ito para tayo ay ligtas. Because Jesus or God believes we are worth dying, saving, and living for. Hindi naman po nanatiling patay ang ating Panginoon. Diba? Nabuhay siya at siya'y nabubuhay magpakailanman. Number 2, be like the deer. Sabi nga dun sa Psalms 42, be like the deer, believe in Him from whom the living water flows. Okay po? All the days of our lives po, dapat ganyan ang ating mantra as Christians. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin. Nabubuhay na tayo para sa Panginoon po. And number 3 and last, God is a passionate and compassionate Lord. Love tayo ng God. He's so passionate and He's also compassionate. Sobrang awa niya, ayaw niya tayong mapahamak. Okay po? So ganun din po tayo. Develop that kind of attitude. Be passionate and compassionate to others. Share Jesus to them. Amen po.